Hello everyone! Welcome again to my YouTube. So, ang ating video karon ay about sa yung statement ni Congressman Pulong yung galing siya sa pagbisita sa kanyang ama. So, yung una, ayan pinapakinggan ko. Yung unang tanong sa kanya ni Alvin and Tourism na kung kumusta daw si Tatay D sa loob. So, yung kanyang salita ay contradicting, two contradiction. Yung una, sinasabi niya na masaya dahil nagjo-joke siya sa kanya mga apo sa loob. Tapos yung sa bandang huli naman, sinasabi niya na payat, malungkot, ano ba talaga? Ako, naiintindihan ko kung ano yung nangyari sa kanya sa loob. It's because pinagdaanan din yan ng tatay ko na nakulong din siya. So, swerte nga lang sila kasi may pera sila at mayaman at meron silang connection. Kami nung nakulang ang tatay ko as in wala. Bata pa ako noon, nasa 10 years old pa lang ako. So, alam ko nakatira din kami sa loob ng kulungan kasi hindi humihiwalay yung nanay ko at saka meron kaming maliit na kapatid. Kaya naintindihan ko kung ano ang feeling ng nasa loob, yung hindi ka makalabas kung kailan mo gusto. Kasi nga merong mga gwardya. Kami para din kami nakakulong. Nasa loob kami ng Bartolina. Kasi walang ibang room na available. At saka sinabi na dahil nag-away-away nga yung mga girls na sinasabi na wala daw silang relasyon yung si Jazz Potera. Kasi nga hindi naman sila magpinsan, hindi sila magkamag-anak, ganon. Pero alam na natin, lalo na yung mga followers ng DDS ko, ano ibig sabihin yun. Alam naman natin si PRRD ko kung ano ang kanyang mga sinasabi. So, pag-usapan din natin yung tungkol sa bahay. Ako nung nakita ko yung for sale na bahay doon sa mga nakapost na mga DDS o kahit saan ng mga DDS na mga followers at sa mga vloggers, nakita ko din yung nakapost. So, yung unang nakita ko ay is panghihinayang. Nanghinayang ako because ang bahay na yun ay bahay ng presidente. Nanghinayang ako because yung bahay na yun ay ipinagtanggol ng kanya mga followers doon sa Davao nung may mga balibalita na papasukin yung bahay at lalagyan daw ng mga ebidensya, tanimbala or whatever na mga tanim. So nalungkot ako kasi nga wala pa akong narinig na bahay na bininta ng isang presidente, yung kanyang bahay. At saka dito sa interview ni Sir Pulong, nalaman natin na hindi pala kagustuhan ni PRRD, ayaw nang ibinta yung bahay. At saka wala silang pag-uusap, yung mga anak ayaw. Siyempre, kung ayaw ng mga anak, ayaw ni PRRD, mas lalong nang ayaw ng mga tao kasi ang mga tao gusto nila na yung bahay ay gawing museum para makita sa future dahil iniisip nga or naniniwala ang mga tao, ang ibang tao na si PRRD ay ang pinaka magaling na presidente, ang pinaka mabuting presidente, kumbaga sa lahat siya yung pinakamagaling sa lahat ng naging presidente ng Pilipinas. Okay. So, yun ang masasabi ko tungkol sa interview niyang ito. So, una, masaya siya sa loob. Tapos, yung kanya mga girls, yung kanang mga girls, ang alam natin ay yung asawa niya, ang mama nila Bibi Sara, at saka yung si Hanilit Abansinya na mama ni Kitty. So, yung iba, mga sidelines na lang kayo dyan. So, wag na kayo mag-away-away. Sana yung mga Duterte followers ay wag nang palakin kasi syempre kahihiyan din yun ng kanilang pamilya, no? Yung inuungkat pa ba? Kaya hindi ako nag-vlog tungkol dyan. Ang bina-vlog ko lang ay follow up at saka tungkol yung sa kalagayan, yung update ni FPRRD sa loob ng kulungan. Kasi yun, dito maraming sinabi si kung Pulong na naka-electric fan lang, siguro walang aircon kung tag-init kasi naman kung taglamig ay sobrang ding malamig. At saka hindi daw na minsan hindi siya bumangon kasi napapagod. So biruin mo isang linggo na wala siyang bisita. Ano kaya ang feeling niya? So yung iba diyan, hindi nyo nafe-feel kasi hindi nyo na-experience ang nakulong. Pero yung mga nakulong, may experience niyo kung gaano kalungkot na yung mga nakakulong, nag-uunahan yan sila ng dalaw sa ordinary na kulungan. Pero yung sa kay PRRD ay kakaiba yun. Kaya yun ang nakakalungkot kasi nga minsan hindi siya kumakain
So, syempre, papayat yun. Nung papunta pa lang siya doon, nung dinala siya, dati na siyang payat. Ang malaki sa kanya, yung kanyang tiyan lang. Kasi ganun talaga yun. Malaki ang tiyan kapag matanda na. So, yun, nakakalungkot. Kasi yung ni-request niya na interim release ay hanggang ngayon wala pa ring sagot. Kasi nga, nag-oppose yung mga prosecutors, mga walang puso din. Siguro, pag nanalo na si VP Sara, kung manalo bilang presidente, time na rin nila na, ewan ko, usigin yung mga gumawa sa tatay niya. Ang tanong dyan, paano kung may masamang mangyari sa loob kay FPRRD bago mapagbigyan ng interim release na yan? Kasi matagal na siya, ha? Remember, March, April, May, June. 4 na buwan na siya doon. March, April, May, June, 3 mag-aapat na buwan na siya sa July. So, hindi pa rin siya nakakakita ng hindi pa rin siya nakikita ng mga tao at hindi pa rin siya nakikita ng kanyang mga supporters na live. Kasi yung nakikita niya ay yung kanyang mga direct na kamag-anak lang. So, ito na yung video. Panoorin nyo kung ano ang inyong masasabi. Basta sa akin ito ang aking masasabi na talagang nakakalungkot ang kalagayan ni FPRRD. Tapos, tayo mga followers dito sa labas, ang ginagawa natin ay nag-aaway-away pa. Tarong ang iyang kwan. Sige pakatawa, sige joke sa mga apo, okay man siya. Sir, kanusta siya, sir, na 1 week siya walay visit gyud siya na fail daw niya, sir? Way gana kaon, mao gyud po ba say gana kaon. Pareha karon akong ginamasahe, sige kurok antiyan. Istorya po na akong mga security, usay di mo bangon, kapoy. Matod pa niya, mao daw nay kwan. Naanad na daw siya sa iyahang kahimtang nga ublo. Nasa loob. Ublo. Mo na sulti ublo. Sir, na ba siya mga gusto ipahiwatig sa atong mga kababayan, sir, all over the world? Kuan lang, pasalamat gihapon siya sa suporta. Sige mo ko pangutan na og na siya message kay tungod lagi pod ninyo. Salamat sa suporta. Unya ayaw na lang daw kay isang problemahan na lang daw inyong mga kaugalingon kay kung maugid daw niyang destiny, maugid na yung destiny. Pwede ba na ako i-question tong sa balay? Yes, Oh. of course. Yeah. Naabot na ba sa iya, sir? Ako siyang ipangutana po. Una, ako lang siyang likay-likay kay kabalo man ka sa nasulod, di ba? Medyo depressed. So ako siyang ipangutana nga og ibaligya ba tong balay sa among lula, sa dili daw to ibaligya, di sa musugot. Yan ako nang gidiretso nga imong balay diya sa Doña Luisa ibaligya ba ni tubag naman siya ngano nga baligya ba daw nga mo daw na yung pinakaunan niyang balay unya si Hanilet na mo daw kaugalingong balay dako daw. So mo to yan tubag. So di daw niya ipabaligya. Pero nabaligya na ni Hanilet, ako pong gipangutana nga kung ang titulo ka kinsa murag ni sulti man to siya ka Hanilet daw murag ana. Wa po ko way klaro po yan tubag pero nabaligya na pud may mabuhat. Kasi sa pagkakaron ang among inahan si mama namo ni sulti gyud nga og pohon og kaluyan sa Ginoo makagawa siya dito na siya papuyon sa balay namo. Wow. Okay. Daghan na naman mi kaugali ang balay. Way balay among amahan dito pwede nang puyo sa mong balay. Sir, kay worried magud ang buong Pilipinas, mostly supporting ni Tatay Digong na ang balay daw pero holds history na daw. Di ang kuan gid namo ana nastoryahan namo ni VP Inday o ni Mayor Baste na kanang balaya dili na siya actually na masulti nga kang sa among amahan. Ang tagiya na ang tiga Davao na kay nahimo na nilang atuhanan ng lugara. Sir, nahisigutan ba ninyo, sir, ni Ang uyab PRRD? ana siya nga kuan daw. Sa iya daw mga common law wife man yang isulti. Katong kang Ma'am Jazz, ana siya nga wala man daw sila relasyon ni Ma'am Jazz kay di man daw sila igagaw. Di mo sila igsuon, so wala daw sila relasyon. So sa tanang uyab po daw niya, katong sa nailhan ako nga 13 ka buok des Davao, pangita na lang daw muglain, kanang daghan daw credit card. Mo na yung sulti. So doon sa pa, bahin sa uyab, sa common law wife, unsa man. Sir, kanang mga tanan ko nahisigutan ba ninyo ang kanang developments sa case ni VP Inday? Ang Impeachment? nagsiguro sa pangutana kung si Inday nga gadto ba daw Davao, ginasikaso ba daw pud ni Inday ang Davao. Ako ra pud ito ba nga nga si Inday gaulig Davao. Gatubang sa mga imbitasyon ang ginatubang mga tao. Mura to yung pangutana sa nangutana sa kaso ni Inday.
Kung usa daw inyong experience daw na more extended yung time diri sa Europe sir, or ni angay na mo karon sa Europe sir. Mura na gani, memorize na gani na ko mga dalan diri. sir. Oh. Di na kay tugnaw sir. Init oy. Init gani kay sir. Oh. Digi paningot pug masahe niya. Ah, Okay, medyo init na pod sa sulod. how's his health sir? Mo to payat lagi, payat na kayo. Pero tarong pa mahinoon ang panghuna-huna. Pero sir, wala yung aircon da sir doon? Kato amang kung asa may gamiting electric fan naman na. Pero mabrihan man hinoon ang kuan, ang bintana. Init siguro. Isa pa na pa may question ma'am, kasi na kung ano lang ko, last message nimo sa mga kababayan nato. Oh, sa like I said sa ato akong mga kapwa Pilipino, salamat sa inyong suporta sa akong amahan ug sa akong igsuon nga si BP Inday ug sa among pamilya. Salamat kaayo unya matudto pa ni Papa nga iyang message. Kalimti na lang daw siya, siguraduhan na lang daw inyong mga kaugalingon. Daghang salamat. Salamat sir. Thank you sir. Thank you sir. So, ang mabuti natin gawin ay mag-isa at magdasal sana ay lumambot yung mga puso ng mga walang puso. Thank you. And don't forget to subscribe sa channel natin. Salamat. Bye-bye.